Ang papel, napakadaling punitin, napakadaling lukutin, at higit sa lahat, napakadaling itapon. Kaya nga sa larong bato-bato pick, pag papel ka at gunting yung katapat mo, dead ka na. Pero pwede bang gamitin ang papel bilang construction material at gawing bahay? Magandang tanong. Sagutin natin. Bahay na gawa sa papel? Pwede ba yun? Bahay na titirhan mo, lalagyan mo ng mga gamit, pero gawa sa papel. Interesting, di ba? Pwede nga kayang gamitin ang papel bilang materyales sa paggawa ng bahay? Bago natin sagutin yan, mag-subscribe ka muna at i-click mo rin yung notification bell. Pero alam nyo ba na mayroong bahay sa US, sa Massachusetts, na tinatawag nilang paper house? Kasi itong bahay na ito ay talagang ginawa na ang major na material na ginamit, tama ka, papel. Kaya nga paper house. Ito ay nakatayo na since 1922 at ang nagtayo nito ay ang mismo may-ari, isang mechanical engineer na si Ellis F. Stenman. At ginawa niya ito entirely out of newspaper. Tama. Hindi lang basta-basta papel. Yung parang mas marupok pang klase ng papel. Newspaper. Walang makapagsabi kung bakit niya ginawa yon. Pero nung time na ginawa ito ay Great Depression sa US. Kakatapos lang ng World War I. Kakatapos lang ng pandemic na Spanish flu. At yun nga, bagsak ang economy ng US. Kaya siguro gustong maglibang itong mechanical engineer na ito at naisipan niyang gumawa ng kakaiba. Ginamit niya ang old newspapers, pinagpatong-patong niya, dinikit-dikit niya, ginawa niyang cladding sa bahay niya, sa mga walls, ginawa niyang kortina, ginawa niyang furniture, ginawa niyang dingding ng kanyang bahay. Kahit nga yung piano, gawa sa papel na nirolyo. Pati yung iba pa niyang mga furniture dito, kagaya ng desk, kahit nga yung mga upuan niya, dining set, no? Table tsaka chair, gawa sa binilot-bilot na dyaryo na dinikit ng kanyang homemade na glue. O, diba? Medyo bored siguro siya nung time na yon at nakagawa siya ng ganitong obra maestra. At ngayon, yung bahay niya ay isa ng museum. No? At almost 100 years na siyang nakatayo. Pero, andyan pa rin. Buhay pa rin. Hindi pa rin nasusunog. Hindi pa rin nabubulok. Ultimo yung fireplace niya. Binalutan niya ng lumang dyaryo. Kaya ibang klase talaga itong mechanical engineer na ito. At siguro gusto niyang maging kakaiba at nagawa naman niya yon. Ganito yung naging diskarte ni Stenman eh. Ginamit niyang framing, timber pa rin. O kahoy. May cladding lang siya na newspaper, tapos finish niya ng barniz. No, ibig sabihin, hindi talaga yung newspaper yung naging structural material niya. Pero uubra kaya talaga yung papel na gagamitin mong structural material ng iyong bahay? Bueno, papakilala ko sa inyo si Papercrete. Papercrete kasi paper and concrete. From the term itself, meron siyang haloang papel at semento at aggregates na soil o clay. Ginamit na ito noong 1928, patented siya, at siya ay ni-revive noong 1980s. Paano ba ginagawa yung Papercrete? Ito mga kailangan mong gamit: timba at colander, mixer, tubig, semento,
Aggregates, pumili ka. Vermiculite, perlite, sand, o dirt. No? Kahit alin dyan, pwede mong gamitin. Pero mas accessible sa atin yung sand. At mas magiging matibay siya at mas mabigat ng bahagya kung sand yung gagamitin mo. Gumamit ka rin ng molde na kahoy, hand tools, at brick na magiging model mo sa sukat. Okay, so paano ang gagawin nating procedures? Eto. Number 1, punit-punitin natin yung papel ng mga 2 inches strips at pagkatapos ay ilagay sa isang 5-gallon bucket hanggang sa mapuno yung container. Pagkatapos, buhusan ito ng sapat na tubig hanggang sa ang buong mga papel natin ay masok sa tubig. Tapos ay piga-pigain natin, itamp yung paper doon sa paint mixer at i-compress hanggang sa ang mga jari natin ito, kung kahit man anong papel yan, ay masok ng mga ilang inch sa tubig. Patagalin ng mga 24 hanggang 48 hours. Kung may oras ka pa, pwede mong pakuluan para mas maganda yung maging himay-may ng pulp o yung paper na dinuro. Pwede mo na siya ngayong haluin, no? At tignan mo kung ano yung tamang speed ng drill ng mixer mo, no? I mean, kung ano yung magandang speed na magiging mas maganda yung durog ng papel. Kung ang mix mo ay sa tingin mo masyadong tuyo, dagdagan mo ng tubig. Kung sa tingin mo naman masyadong basa, dagdagan mo ng papel. So, depende yan, no? Sa consistency na makikita mo na ang gusto nating mangyari, hindi siya masyadong basa at hindi naman siya tuyong-tuyo. Kung dyaryo ang gagamitin mo, dark yan, no? Kung gusto mong paputiin ng konti, pwede kang magdagdag ng quart ng isang bleach, no? So, huwag mo lang i-expect na yung dyaryo ay talagang magiging puti kapag gumamit ka ng bleach. Magiging grayish lang siya, no? Or light grayish white. Pagkatapos ay strain na natin siya sa isang colander. Or pwede kang gumamit ng strainer, no? Para madrain natin yung tubig. At pagkatapos, patutuyuin na natin siya. Ngayon, meron ka ng pop at ready ka nang gumawa ng mix ng papercrete. At ang kailangan mo, 5 parts ng paper pop at 2 parts ng Portland cement. Yan yung ideal na mix. Haluin mo siya gamit ang trowel. At if it gets too dry, add some more paper pop. If it's too wet, add more paper. Okay, so kapag na-achieve na natin yung consistency na parang pudding, pwede na natin siyang ilagay sa molde. Balutan ng plastic. Hayaan nating matuyo ng dahan-dahan sa loob ng 24 hours. Pagkatapos ng 24 hours, ilabas mo siya, patuyuin pa siya ng another 2 days at meron ka ng papercrete brick. Ang tanong sa papercrete, ito ba ay waterproof? Hindi ba siya malulusaw sa tubig? Hindi. Sabi ng isang research sa United Kingdom, kapag ginamitan mo siya ng silicone or epoxy, pwede siyang maging waterproof. So, pwede mo siyang gamitin na pang outer walls. Isa pang tanong tungkol sa papercrete. Ito bang papercrete ay fire resistant? Ang sagot? Oo. Sabi ng mga professors from CSMSS Polytechnic College and Government College of Engineering sa Aurangabad, India. Ginamitan nila ng boric acid at borax
itong papercrete na sinama nila dun sa mixture. At naging fireproof itong papercrete blocks. O, diba? So, hindi siya yung typical na papel na nasusunog. Load bearing ba siya? Kaya ba niyang bumuhat ng weight? Ang sagot, hindi direktang sinagot ng research. No? Sabi nila, hindi ito load bearing, pero pwede pa siyang i-improve. No? Sabi ng isang research sa US, no? Ginagamit nila ito at kaya niyang sumuport sa roofing. Benefits nito, number 1, eco-friendly. Dahil tinapon mo na yung papel, wala na sana siyang silbi, gagamitin mo siya at makakasave ka ng maraming puno. So, makakatulong ka sa environment kung i-develop mo itong material na ito. Isa pa, lightweight siya. Hindi ka gaya ng mga stone, mabibigat na mga hollow blocks, lightweight itong papercrete. Kung gusto nyo pa ng more information about dito sa papercrete, tignan nyo yung website na Living in Paper. Yan. Marami pa silang binigay na information tungkol sa papercrete. Ito yung mga technical specifications at iba pang mga projects na nagawa nila using papercrete. So kung gusto nyong magbasa pa, malaman pa yung ibang detalye tungkol dito, puntahan nyo lang yan. At syempre, kung nagustuhan ninyo itong content na ito, huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, at kung pwede, i-share nyo rin sa iba para marami rin silang malaman tungkol sa architecture, project management, and construction. Thank you so much sa inyo. Sana magkita-kita tayo uli sa susunod nating vlog. Ito po si Architect Ed. Maraming salamat po.